Magandang umaga po. Nandito po tayo sa Presidential Security Group sa Malacanang Park. Ako po ay si Loar Migose, taga St. Scholastica's College, Manila. At taga to responsibility naman po ako. At ngayon po ay kapapanayuin po natin si Ginoong Peter Arenas. Ang pag-uusapan po namin ay tungkol sa edukasyon at kung anong instrumento ang dapat gamitin para sa pag-aaral. Ginoong Peter, pwede niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Ginoong Peter Adrian Alexis Navarro Arenas. Ako po ay isang HRM student mula sa Centro Escolar University, Manila. Ay, salamat po. Ngayon po ay sisimulan ko na po ang aking mga tanong sa inyo. Ang unang tanong ko po sa inyo ay, sa iyong pananaw, ano ang teknolohiya? Salamat sa inyong katanungan, Binibini. Para sa akin, ang teknolohiya ay isang instrumento na magpapadali ng mga takdang aralin at pagsisiyasat ng mga estudyante. Tama naman po iyon. Paano nakakatulong ang teknolohiya sa mga estudyante? Para sa isang estudyante, katulad ko at katulad nyo, kayo po ay gumagamit ng teknolohiya upang maghanap at mapadali ang inyong takdang aralin. Oo nga po. Ano ang pagkakaiba ng teknolohiya sa pampublikong paaralan at pampribadong paaralan? Para po sa akin, marami po ang pagkakaiba nito. Sa pampublikong paaralan muna tayo. Ang pampublikong paaralan po ay kapuspalad po sila at hindi po sila agad-agad makakabili ng teknolohiyang nire-required ng mga eskwelahan. Di gaya ng pribado, sila po ay isa-isang binibigyan at sila po ay nakakapaghanap ng takdang aralin sa teknolohiya. Oo nga po. Sa iyong opinyon, may pagkakaiba ba ang e-book sa totoong libro sa epekto nito sa pag-aaral ng mga estudyante? At bakit naman po? Para po sa akin, wala pong pagkakaiba ang e-book sa book. Oo nga po rin. Ano ang reaksyon mo kapag dumating sa panahon na kinakailangan gumamit ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo? Ako po'y sumasang-ayon sa pagbabago kasi mas maganda magbago kesa maging dun lang ang pag-aaral. Kasi mas maganda malaman mo lahat at mas maganda at mas mapapadali ang pag-aaral ng estudyante dahil nariyan ang teknolohiya. Tama naman po yan. Ano ang adbentahe at disadvantahe ng e-book sa mga mag-aaral? Para sa akin, wala po itong disadvantahe. Meron lang po itong adbentahe para sa akin. Ang adbentahe po nito, ito po'y madaling dalhin, ito po'y makakalikasan, at ito'y makabago. Nababagay ba ang sistemang e-book sa kalagayan ng Pilipinas ngayon? Sa inyo pong palagay? Para po sa akin, hindi pa po. Kasi, tayo po'y nagsisimula pa lamang sa K-12 program. So, kailangan po muna nating pag-aralan at kailangan po nating tangkilikin ang K-12 bago po nating tangkilikin ang e-book. Sumasang-ayon po ako sa inyong palagay. Sa tingin mo ba, masasanay ang bawat mag-aaral dito? At bakit naman po? Talaga pong masasanay po ang mga estudyante
kapag ito'y napakilala at naikalat na sa buong mundo or sa buong Pilipinas. Sa anong paraan makakatulong ang isang estudyante sa paglaganap ng teknolohiya? Makakatulong po ang isang estudyante upang mapalaganap ang teknolohiya sa pamamagitan ng siyensya. At ito po'y mababago niya at mapapaganda pa ang teknolohiya pag sila'y nag-aral. Opo. Nararapat bang bigyang pansin ang teknolohiya para sa edukasyon o dapat bang unahin ang iba pang mga mas mahalagang bagay sa bansa tulad ng kalusugan, hanap buhay, at ekonomiya? Para po sa akin, lahat po ay pantay lamang. Kasi lahat po ay may chain of reaction. Lahat po ay dapat pagtuunan ng pansin para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan at mapadali ang ating edukasyon. Sige, salamat po. Salamat po sa konting panahon na ibinigay niyo sa amin